Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at makikinig at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so pag-usapan naman natin guys, kung natatandaan nyo, until now, umuulan, bumabagyo, ang lakas ng hangin, tapos may mga ilang lugar sa ating bansa ay baha, di ba? At napagtuunan ko ng pansin yung mga posts online about, yung mga flood control ng gobyerno, walang, walang silbi, di ba? Kahit ang dami ng flood control na nangyari from the past administrations, ganun pa rin. Wala pa rin hupay yung baha sa ibang lugar sa ating bansa. Okay? At mukhang yung mga DDS, mga Duterte supporters, ay parating na lang sinisisi yung BBM administration. Di ba? Pag tinignan mo ng mabuti o pag nag-research ka, hindi lang actually si Bongbong Marcos yung may, let's just say, may kakulangan. Okay? Hindi lang siya. So, pag-usapan natin yan and let's go to uh, news from DPWH, itong isang website nila, at kung saan sinabi dito, 5-year infrastructure development highlights President Rodrigo Duterte's SONA. So Tuesday, July 27, 2021. So ito ay before siya bumaba bilang isang pangulo. Okay? At kung natatandaan nyo, build, 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 di ba? Ang daming infrastructure na gagawin para maging maunlad ang bansa. Ang tanong, naging maunlad ba ang ating bansa? Siyempre, wala. Walang nangyaring maganda. Di ba? As they said, change is coming. Actually, naniwala akong dati nun eh. Binoto ko pa siya. Well, hindi, pinagsisihan ko naman yung pagboto ko sa kanya. Well, at least, mas natuto na ako ngayon. Okay? Although I'm not really a supporter, hardcore supporter. Pero hindi ako naging hindi ako naging let's just say nung time ng kanyang administrasyon, hindi ako mapanuri, mas busy ako sa trabaho and all that. Okay? So, nakikita na natin yung nangyayaring ang mangyayari sa ating bansa. Pero pag-usapan natin yung flood control projects na mas sinisisi ng mga supporters ni Duterte kay Bongbong Marcos. Now, let's go here sa DPWH at kung saan you guys can check this. Punta lang kayo ng website nila or you can search how many flood control projects under PRRD or Duterte. So dito, sa kanilang website sa DPWH, ang sabi dito, highlight ko for flood prevention, mitigation, and control, the DPWH completed a total of 11,340 projects. Okay, so guys, 11,340 projects. Okay, sa buong bansa. Now, hinati yan. 7,782 sa Luzon, 1,752 sa Visayas, at 1,860 sa Mindanao, doon sa Baluarte nila. Kung natatandaan nyo, pag inulan lang yung kanilang syudad, ano nangyari? Baha agad. Oh, di ba? So, hindi lang dapat ng mga supporters ng mga Duterte isisihin yung panahon yung si Bongbong Marcos. Kundi sisihin din nila si Duterte kasi halos 11,000, mahigit 11,000 yung kanilang project, yung bansa natin lubog pa rin sa baha. 'Di ba? O ilan kayo Bongbong? Pagka uh, based sa reports sa online sa kanilang website, about 5,500 flood control noong October of last year. Okay?
So 5,000, mas mahigit pa yan kay Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. O, di ba? O, ano nangyari? Baha pa rin. Walang nangyari sa kanilang mga flood control projects. Okay? I'm not sure how many ang kay Pinoy, but I'm sure nung time nila, meron din silang flood control projects. And that is still, ang baha pa rin sa atin, ganun pa rin eh. Walang nangyayari. Diba? So dapat, yung mga supporter ng mga Duterte, tsaka yung mga uh, um, supporters ng mga BBM, dapat tingnan nyo mabuti. Oh, yung mga leader nyo, may project na ganito, pero yung ating bansa lubog pa rin sa baha. Sino dapat sisihin? Well, hindi natin dapat sisihin entirely yung mga government officials natin, but meron ding mga pagkukulang ang ating mga kababayan. Why? Yung mga malapit sa mga river. Anong ginagawa ng mga tao? Yung ibang nakatira doon, mga informal settlers, tinatapon nilang mga basura sa ilog, 'di ba? So anong mangyayari? Ma-stuck yung mga dumi, plastic, kung ano man doon sa river. Ang mangyayari, kung saan lalabas yung mga tubig, stuck siya doon, tapos hindi na lalabas yung tubig. So ang mangyayari, aapaw ang ilog, mababaha ang ilang lugar sa ating bansa. O di ba? So dapat para sa mga tao din, since nasa probinsya ako, nakatira din dati ako doon sa Manila. At makikita mo talaga yung may mga taong hindi talaga iniisip yung kapakanan ng buong bansa in terms pagtatapon ka ng iyong basura, 'di ba? So 'yun. And ito pang pinakamalala kay Duterte. Share ko na lang sa inyo. Dito sa kanilang website sa Department of Foreign Affairs, Duterte admin targeting January start of 500 million Metro Manila flood control project. Inutang ni Duterte yung 500 million, okay, dollars. Imagine dollars. So World Bank at saka sa Asian Infrastructure Investment Bank. So ano nangyari doon sa perang inuutang ng gobyerno? Isipin nyo. 'Di ba? Wala. Buong bansa, may mga lugar, baha pa rin. So anong kwenta ng ginawa nilang project? Hindi mo makita, lubog pa rin yung ilang ating mga kababayan. 'Di ba? So yun ang pinaka nakakainis. Yung gobyerno natin, gagawa ng proyekto, pero wala silang pinaka-solid na plano para mawala yung baha sa ating bansa. At nagmumukhang itong flood control project ay nagiging bagong pork barrel. Bakit? Ang daming nilalagay yung pera dito. More than, ang pinaka-minimum ata is 1 billion pesos. Diba? Every year? Imaginein mo. Okay? So if you have any comments or suggestions, you can type that down. Please like and subscribe. Salamat po, and I'll see you in the next video. Pag-usapan natin yung kay Jesus Cordero, yung pag-insert ng insertion sa isang budget. Imagine mo. Okay, I'll see you later. Bye.